Mia Mortels presents The Billionaire Engineer is My Contractual Husband. Written by Iya. Humingi ang daddy mo ng tulong kay Mayor Cruz, Rebecca. May koneksyon si Mayor sa mga large companies. Titingnan namin kung paano may sasalba ang hasyenda nang hindi ito kailangang ibenta. I'm sorry. You had to see all this. Ang nanay yun ni Rebecca na si Paula. Baka sa mukha ni Rebecca ang disgusto habang pinakikinggan ang pakikipag-usap ng amang si Tirso sa bumisitang operator. Lalo lamang nagusot ang kanyang noo nang may pumaradang sasakyan sa labas ng gate. Namataan niya ang tatak ng kilalang bangko sa uniforme ng lalaking bumaba mula roon para maningil. Kung hindi pa ako umuwi, hindi ko malalaman na ganito na ang sitwasyon niyo, Mommy. Huminga ng malalim si Rebecca. Lubos niyang iginagalang ang mga magulang. Kaya bagaman naiinis, ay pinigilan niyang sariling maging sarkastiko. Kauuwi lamang niya galing sa Canada noong nakarang linggo. Magbabakasyon lang sana siya sa Pilipinas. Ngunit pagkatapak sa mansyon ay masamang balita ang kanyang nadatnan. Paanong nalubog tayo sa utang? Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Anong silbi ng pagiging accountant ko sa ibang company kung sa sariling finances natin, wala man lang ako naitulong? I could have fixed this. Don't blame yourself, anak. Kasalanan namin to ng daddy mo. May inalok ang supplier na highly advanced equipment. Kaya nag-loan kami ng daddy mo sa bangko to cover up the expenses for it. We did not expect the typhoon. Pati ang pagsabay ng El Nino. Hindi pala mababawi ng natirang tanimang pambayad sa utang. Rebecca, I'm so sorry. Ayaw namin mabother ka. Tanging pagtango lang ang nagawa niya. Wala na siyang mahanap na salita, bagkus ay tiniis na lamang ang kurot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay kasalanan niyang nangyari. Matapos niya kasing graduate sa kolehiyo, ay tinanggap niya ang job offer sa Canada nang walang pasabi sa mga magulang. Kung hindi siya siguro nagpaka-independent at nanatili na lang sana sa hasyenda, ay baka napigilan niya ang sitwasyon nila ngayon. Nag-file na ako ng resignation sa Canada. Maghahanap pa sila na kapalit. I'll stay here, Mom. Please, don't think na napipilitan ako. Besides, magagamit ko ang work experiences ko for me to handle this. Aniya, hinaplos niya ang braso ng ina nang bumalatay ang magkahalong pagsisisi at lungkot sa mga mata nito. Muling binalingan ni Rebecca ang pagkuha ng operator sa kanilang farming equipments. Napansin niya ang amang may kausap sa cellphone. Tuwid siyang tumayo nang dali-daling lumapit ang ama sa dako niya. Tumawag si Mayor Cruz. Pumayag ang negosyanteng kakilala niya para tingnan ang hasyenda ngayon. Bulalas ng kanyang ama. Daddy, anong kumpanya magche-check sa lupa? I doubt they would invest. Mahina ang kikitain ng hasyenda ngayon. Sabi naman niya. Nagpalitan na makahulugang tingin ng mga magulang niya. Hindi nakaimik ang mga ito. Kumunot ang noo ni Rebecca nang mapansing parang may tinatago ang dalawa. Anak, matagal na kaming kinukulit ni Mayor tungkol sa lupa. Kung makaalis sa utang at makakuha ng investment returns ang objective natin. How about a change of path? Maraming construction firms ang interesado rito. Mas sigurado ang pera kung magiging commercial ang lupang ito. Hindi na natapos ng kanyang ama ang sasabihin nang magsalita agad siya. Dad, patatayuan mo ng establishments ng lupa? Are you for real? Sisirain mo ang hasyenda. Itong lupang to, maraming pamilya na tulungan at binuhay. Dad, Mom, pinaghirapan ni Lolo ang hasyenda. Hindi ba't advocacy ni Lolo ang pangalagaan ng lupa? I can't believe you're saying this! Hinabol ni Rebecca ang paghinga nang biglang tumaas ang kanyang tono. Rebecca, calm down. That's just a prospect. Mag-uusap pa lang. Pagdating ni Mayor at ng mga negosyanteng titingin dito, then we'll talk business. Malulubog tayo sa utang, anak. Nagpadalos-dalos kami, oo. Malaking pera ang nawala. So we're trying to be practical this way. Anang kanyang ina. Please excuse me. Iniwan ni Rebecca ang mga magulang sa balkonahe. Tinungo niya ang library sa pangalawang palapag ng mansyon. May kopya roon ng mga dokumento tungkol sa operasyon ng hasyenda. Hinimas niya ang kaniyang sentido.
Hindi niya lubusang maisip na posibleng maging commercial ang kanilang lupain. What has gotten into their minds? Hahanap ako ng paraan para mailigtas ang farm. Problemadong bulong niya sa sarili. Pinilit niyang huwag maging emosyonal. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo. Katunayan ay hanga siya sa talino nito sa pagpapalago ng hasyenda. Bago pa man ito mawala, ay ipinagkatiwala nito ang pamamahala ng hasyenda sa kanya at sa kanya mga magulang. Dapat sana ay agriculture ang kukunin niya sa college noon at hindi accountancy kung hindi lang siya tinutulo ng kanyang ina. Imbis na ubusin ang oras sa pag-review ng mga dokumento ng operation sa hasyenda, ay umalis siya sa library para tunguhin ang opisina ng kanyang ama. Akmang liliko na siya sa hallway nang salubungin siya na kasambahay. Ma'am, pinapatawag ka po ni Sir Tirso. Dumating na po si Mayor at titingin sa lupa. Saad ng kasambahay sa kanya. Natigilan pa si Rebecca bago nagawang tumango rito. May parte sa kaibuturan niya na kinakabahan at natatakot. Ang pinaka-inaalala niya ay baka tuluyang ibenta ng mga magulang ang lupain sa construction firm na tinutukoy ng mga ito. Mabilis ang mga yabag na bumaba siya sa hagdan. Umalingaw-ngaw ang suot niyang takong, dahilan para maagaw ang atensyon ng mga bisita. Rebecca, ang tagal na nung huli kitang nakita. Masayang bungad ni Mayor Cruz. Mayor, good morning. Nakangiting bati niya sa alkalde. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa lalaking kasama nito. Naglahad ng palad si Rebecca sa hindi pamilyar na lalaki. I suppose you're the one to check the land, Mr. Patanong niyang sambit. Stefan Vasquez. Pakilala ng bisita sa malamig na boses. Actually, I'm just the assistant, Miss Rebecca. May kuryenteng gumapang sa katawan niya nang makipagkamay ang lalaki sa kanya. Kinalas niya rin ang kanyang palad mula rito, sabay klaro sa lalamunan. Noon niya lang napansin na wala ang mga magulang niya sa sala. Eksaktong lumabas ang kanyang ina kasama ng kasambahay galing sa kusina, dala ang tray ng juice at sandwich. Dinapuan siya ng hiya nang mapagtantong hindi niya na-accommodate ng maayos sa mga bisita. Oh, please, maupo ho kayo. Aniya sa mga ito. Pasensya na, Mayor at Engineer Vasquez. Hindi namin inaasahan na paunlakan niyo agad ang imbitasyon namin. Tila ngarag na usal ng kanyang ina. Tumaas ang kilay niya nang marinig ang titulo na itinawag ng ina kay Stefan. Ano ka ba naman, Paula? Kulang pa ito sa mga naitulong niyo sa akin. Besides, interesado sina Mr. Vasquez sa ganda ng area rito, kaya bakit pa patatagalin? Sagot ng Mayor. Where's Daddy? Bulong ni Rebecca sa ina. He's out in the fields. Kausap ang firm owner. Mahinang sagot nito. Nagtatakang tiningnan niya ang inhinyero sa kanilang sala. Assistant lang pala ito ng firm owner. At ang firm owner talaga ang dumayo para tingnan ang hasyenda. Hindi naman lingid sa kalaman niya na maraming negosyante ang gustong makuha ang lupa. Paniguradong sasamantalahin ng mga ito ang kalagayan nila ngayon. Let's talk about this in my office, Mr. Vasquez. Naulinigan niya ang tinig ng ama. Papalapit ang mga boses nito. Unang pumasok sa pinto ang amang si Tirso. Kasunod nito ang isa pang bisita. Tuwid na tumayo siya nang tumingin sa kanya ang firm owner na si Mr. Vasquez. I heard you're Rebecca. You look so lovely. Have you met my son, Iha? Sambit nito. Umawang ang bibig niya sa gulat. Yes, sir. Tanging na isagot niya. Umahon sa kinauupuan si Stefan, saka humakbang palapit sa kanila. Tingnan niyo silang dalawa. Isang Santiago, isang Vasquez. Makes a nice pair, ha? Makahulugang dagdag pa ni Mr. Vasquez. Humalakhak lamang ang kanyang ama sa tinura nito. Walang imik si Stefan sa kanyang tabi. Marin siyang napalunok. Kumabog ang dibdib niya sa gustong iparating ng matanda. Anong ibig sabihin ni Mr. Vasquez? Tanong niya sa sarili. Napaka-influential ang mga Santiago sa bayang to. Halos lahat ng mamamayan ay nagtrabaho sa hasyenda. Ilang pamilya nakapagtapos ng mga anak nila dahil sa pagsasaka rito. This is the main reason why the townspeople respect your family. Sambit ni Mayor Cruz. But this hacienda is failing.
Gusto ko sanang patayuan ng residential properties ang sobrang portion ng lupa. For that, ipapasuri ko rin sa inyo, Mayor. Kung naaayon pa rin ang project sa regulations. Anang daddy niya. Napaayos ng upo si Rebecca nang banggitin yun ng ama. Ilang minuto na rin silang nasa opisina para pag-usapan ng mga proyektong idadagdag sa hasyenda. Kahit papano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib, matapos masigurong hindi masasakripisyo ang buong lupa. Nagpasintabi siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Lumabas siya para sagutin ang tawag ng kaibigang abogada. Hi, Kea. We're in the middle of a meeting. Hindi na kita na-update. Aniya sa nasa kabilang linya. Why did you answer the call then? Sige na, tatawagan kita mamaya. Pinatay ng kaibigan ng tawag. Nakilala niya ito noong college days niya. At ito palagi ang kinukonsulta niya sa posibleng legal na usapin tungkol sa kanilang hasyenda. Nagangat siya ng tingin nang marinig ang pagbukas ng pinto ng office. Gumapang ang curiosity niya nang diretsyong naglakad patungo sa kanya si Stefan. May kailangan ka ba, engineer? Nagtatakang salubong niya rito. I need to talk to you. To tell you honestly, may bang mas magandang lokasyon sa bayan to para sa projects ng firm? Kahit baon sa utang ang hasyenda niyo, itong priority ni Mr. Vasquez. We both know that the town respects your family. Kung may projects kami, madaling matatanggap ng mga tao hanggat may connection kami sa inyo. Walang prenong paliwanag ni Stefan. Sandali siyang natawa. Pilit niyang itinago ang pagka-intimidate sa seryosong aura ng inhinyero. Wait, what are you talking about? They want us to get married. Napawi ang ngisi ni Rebecca. Bakas ang intriga sa kanyang muka. Hindi siya nakapagsalita agad. Yun marahil ang ibig sabihin ni Mr. Vasquez tungkol sa kanilang dalawa kanina. Kung pakakasalan kita, makakakuha ako ng connections. Kung pakakasalan mo ako, rest assured that the hacienda will be more successful than before. Eventually, ako magmamana na posisyon ni Mr. Vasquez. So I have to favor him. Pagpapatuloy ni Stefan. Bakit sinasabi mo sa akin to? May magkahalong pagkalito at inis sa tono niya. Because I need your cooperation. Ayaw ko matali sa babaeng hindi ko mahal. Isa pa, may iba akong gustong pakasalan. Gago ka pala eh! Singhal niya sa lalaki. Tila na insulto siya sa pagkakabitiw nito ng mga salita. Tinabig niya si Stefan. Akmang aalis siya sa pwesto, ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. Marahas sa suminghap si Rebecca nang hilahin siya nito. Dumungaw ito para ilapit ang labi sa kanyang tainga. Nagsitaasa ng mga balahibo niya sa katawan. Agad siyang inatake ng mabangong amoy ng lalaki, sabay pa ng mainit na hininga nito sa kanyang balat. You need our help. You need my help. Marry me, and I'll make things easy for your family. Wala kang ibang pagpipilian, Rebecca. Marahan ngunit may otoridad na bulong nito, at hindi yun pakiusap kundi isang utos. Binitiwan siya ng lalaki. Pinagmasdan niya itong bumalik sa opisina na parang walang nangyari. Huminga siya ng malalim saka kumapit sa posteng nasa kanyang tabi. Dahil kung hindi, ay baka matumba siya sa biglaang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng insulto sa buong buhay niya. Bakit hindi mo pakasalan ng sarili mo? Kahit ikaw pa ang huling lalaki sa mundo, hindi ako magpapakasal sa isang kagaya mo. Sarkastikong asik niya sa hangin. Pero anong magagawa niya para maisalba ang hasyenda nang walang tulong ng iba? Maayos na rin ang usapan ng kanyang ama at ni Mr. Vasquez. Suportado rin ito ni Mayor Cruz. Hindi pwedeng sirain niya yun. Lumiwanag ang ekspresyon ni Rebecca nang may ideyang naisip. On a second thought, I can actually marry him. Bulalas niya. Hindi na siya bumalik sa loob ng opisina. Sa halip ay tinungo niya ang library at muling tinawagan ang abogadang kaibigan. Natulalan na lamang siya sa kawalan habang iniisa-isa ang mga posibilidad na ipinayo ni Kea tungkol sa ikinonsulta niyang plano. Halos 2 oras nang lumipas, paniguradong nakaalis na ang mga bisita. Binulabog si Rebecca ng katok sa pinto. Hinintay niyang itulak yun pabukas. Bumungad ang kanyang ina na nooy hindi makatingin sa kanya na maayos. May sasabihin kami ng daddy mo, anak. Malamyos na saad nito. Nanatiling nakaupo si Rebecca sa sofa.
Humarang sa line of vision niya ang mga magulang na umupo naman sa katapat na mahabang upuan. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? You're single. Engineer Stefan is such a fine man. Alam mo ba na he's the heir of their multi-billionaire construction firm? Kwento ng kanyang ina. Humugot siya ng malalim na hininga. Tama naman ang kanyang ina na wala siyang boyfriend. Nung college pa ang huli niyang boyfriend at hindi na nasundan dahil abala siya sa trabaho. Kulang na lang ay umirap siya ngunit pinigilan niyang sarili. Huwag na po kayo magpaligoy-ligoy pa. Imbis ay tugon niya. Mr. Vasquez is marrying him off to you, anak. This is a win-win situation. Imamanage nila ang utang at profit ng hasyenda. At makikita mo mismo ang operations nila kapag ikinasal na kayo ni Engineer Stefan. Nagulat din ako nang banggitin ni Mr. Vasquez na gusto niyang ipagkasundo si Engineer sa'yo. Pero kahit si Engineer Stefan, interesado rin sa magiging outcome ng kasal sa negosyo. Sinabi kong kakausapin kita to convince you that this plan is for the best. Bukas, anak. Bukas babalik si Stefan para formal na hingi ng kamay mo. May pag-aalinlangang bunyag ng kaniyang ama. Saglit na nanahimik si Rebecca. Napag-isipan niya na ang punto ng mga magulang. Baka nagdeliryo siya sa mga naririnig niya ngayon kung hindi siya na-briefing ni Stefan kanina. Isa pa may alas siyang ipopropose sa lalaking yun. Kung ayaw ni Stefan na magpakasal sa hindi nito mahal, mas lalong ayaw niya na makulong sa isang loveless marriage. Planado na pala, Daddy, Mommy. I will just say yes and everything will be fine. Pumaskil ang sarkasmo sa kanyang ngiti. Kinagabihan na nag-video call si Rebecca kay Kea. Bumalandra agad ang iritasyon ng abogada sa kanya. Sumalampak siya sa kama, sabay lapat ng laptop sa kanyang kandungan. Sigurado ka ba sa plano mo? Akala ko nagkasundo na ang daddy mo at ang construction firm. Why do you need this? Tanong ni Kea. Kasama ang kasal namin ni Stefan Vasquez sa napagkasunduan. Kea, gusto kong tingnan to as an opportunity. Hindi biro ang yaman ng mga Vasquez. If this is one of the ways to secure the hacienda, papayag ako. Suminghap ang abogada. Consider this pro bono. I love you so much. Malapad ang ngiting tugon niya. Naputol ang video call nila nang i-email sa kanya ng kaibigan ang pinagawa niyang kontrata. Yun ang naisip niyang plano. Ang gumawa ng kontrata kung saan nakapaloob ang mga kondisyon niya sa kasal. Laking pasasalamat ni Rebecca sa kaibigang abogada dahil naging convenient ang balak niyang pakasalan si Stefan at pag-file ng annulment sa loob ng maiksing panahon. Itinago niya ang printed copy ng contract sa isang folder. Payapa ang dibdib niya nang matulog dahil nakasiguro siyang hindi siya ang lugi sa mangyayaring kasal. Bagaman may pangit siyang impression kay Stefan, ay maaga pa lang ay nagayos na siya. Ayaw niya namang mapahiya sa pagharap dito. Tumatak ang kayabangan ng inhinyero sa kanyang isip. Kahit gusto niyang sumpain yun, batid niya na siya ang nangangailangan ng tulong nito. Confident siyang bumaba ng hagdan, suot ang puting polo na pinatungan ng itim na blazer, itim na slacks at itim ding stiletto heels. Yun ang usual niyang outfit tuwing may business meeting sa dating pinagtatrabahuhan. Bit-bit niya ang hinandang folder kagabi. Rebecca, bakit ganyan ang outfit mo? Haharap ka sa binatang magpapakasal sa'yo. Wear something more appropriate. Saway ng ina. This marriage is a business deal, Mommy. Anong oras siya darating? Pwede bang sa balcony na lang kami mag-usap? I mean, gusto kong private ang pag-uusapan namin. Imbis ay sagot niya. Sure, anak. I think parating na siya ngayon. Thank you for considering our situation, Rebecca. Hinaplos ng ina ang kaniyang buhok. Tumango siya. Bumeso pa siya sa ama na nooy kagagaling lang sa kusina. Nag-uumpisa na siyang mainip kakahintay sa balkonahe nang mamataan ang pagpasok ng pulang sedan sa gate. Bumaba si Stefan, dala ang isang punpon ng mga bulaklak. Maging ang lalaki ay naka-formal business attire rin. Sinalubong ito ng kaniyang mga magulang. May kung anong sinabi ang ama niya rito dahilan para lumingon si Stefan sa kaniyang dako. Nagtama ang kanilang paningin. Tumayo siya nang makitang patungo na ito sa pwesto niya. Good morning, Rebecca. Nakangiting bati ni Stefan. Iniabot nito ang bouquet na agad naman niyang tinanggap. Otomatikong naglapag din ng tsaa at pastry ang kasambahay sa mesa. Iiwan na namin kayo, engineer. Kung may kailangan ka, magsabi ka kay Rebecca. Sa helper o sa amin mismo.
Anang kanyang ama bago sila tuluyang iwan. Nang makalayo na ang mga magulang ay bumalik si Rebecca sa pagkakaupo, saka inilapag sa bakanteng upuan ng bulaklak. Umupo na rin sa harap niya si Stefan. First things first, I don't like flowers. Tama ka nga, they want us to get married. Panimula ni Rebecca. I will marry you. Payag akong pakasalan ka under certain conditions. What conditions? Tanong ni Stefan. Inusog niya ang folder palapit dito. I have a friend who's a lawyer. Nag-consult ako sa kanya for this contract. Kapag pirmado na nating dalawa, ipapanotarize ko sa kanya. Kinuha ni Stefan ang folder. Ilang segundo itong nakatuon sa dokumento. Tumikhim si Rebecca para basagin ang katahimikan. I want us to get married until such time na nakabawi na ang hasyenda sa pagkakautang. Siguro naman sapat na panahon na yun para maging beneficial din ako sa'yo. You'll manage our farm. I'll manage your connections. After that, kapag successful na ang plano, pwede na tayong mag-file ng annulment. Kung ikakasecure mo na hindi ako makikihati sa pera, let's have a prenup. Nag-angat ang tingin ng lalaki sa kanya. You're smart, I like that. Seryosong komento nito. Bigla siyang natameme. Sandali siyang umiwas ng tingin bago tingnan uli ito. Of course I am. Anyway, wala ka bang ibang sasabihin tungkol sa kontrata? May hinugot na ballpen si Stefan sa suot na kahut, saka pumirma sa kontrata. I only care about the marriage. Kung ito ang mga kondisyon mo, I can deal with this. Nasabi ko na last time ang motive ko. I suggest we get married soon. Tiniklop ng lalaki ang folder. Kailan? Tanong niya. As soon as we finalize the requirements. As per the local registry, it will take us weeks before we get our license. At ang gastos? Tanong ulit niya. Hindi natin kailangan ng grand preparations. Noong una naisip kong sapat na ang civil wedding. But knowing Mr. Vasquez and your parents, hindi sila papayag. Let's have a simple church wedding. Next month, there's a town festival. Maraming tao makakaalam ng kasal natin. Paliwanag ni Stefan. Besides, ito rin naman ang gusto ng pamilya natin. You don't have to worry about anything. May outsource akong staff para mag-manage sa processes at requirements. I'll also provide your own team of stylist. Like I said, kailangan ko lang ng cooperation mo. Ako nang bahala sa lahat, Rebecca. Dagdag pa ng lalaki. Hindi mapigilan ni Rebecca mamangha. Tila siya na lang ang pirasong kulang sa mga plano nito. Yun ang huling pagkikita nila ng lalaki dahil sa buong preparasyon na umabot na mahigit 1 buwan ay hindi na sila nakita nito. Istriktong binalanse niya ang kanyang diet. Kahit pa palabas lang ang kasal, hindi pwedeng magbukas siyang chip. Mabilis na kumalat ang usapan ng koneksyon ng mga Santiago at Vasquez sa bayan. Paanong ang perfect tingnan ng gown sa akin? Manghang bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng refleksyon niya sa salamin. Araw na ng kanyang kasal. Parang napakabilis ng mga pangyayari pero wala siyang magagawa kundi ang yakapin na lang ang sitwasyon. Ma'am, naghihintay na po ang sasakyan. Tawag ng kasambahay. Nauna ang kanyang mga magulang sa simbahan ng bayan. Halos kagalitan ni Rebecca ang sarili nang sumipa ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit kabado siya, gayong wala namang katotohanan ng kasal nila. Kinulit pa siya ni Kea kagabi tungkol sa pagiging bridesmaid, bagay na kanyang tinutulan. Palabas lang ang kasal at ang tanging nakakaalam sa future annulment nila ay siya, ang abogada at si Stefan. Abot lalamunan ng pintig ng kaniyang puso habang papalapit ang sasakyan sa simbahan. Bumaba siyang nanginginig ang mga kamay na bitbit ang bouquet ng bulaklak. Gosh, Rebecca, hindi to ang panahon para magdalawang isip. You spent nights overthinking. Huwag kang uurong ngayon. Umayag ka, panindigan mo. Mariing saway niya sa sarili. Habang naglalakad kasi patungo sa pinto, ay umurong ang kanyang sikmura. Bigla ay gusto niyang tumakbo palayo. Hindi pa siya handang maglakad sa altar. Naestatwa siya nang makitang puno ang mga upuan. At nang magawi ang kanyang tingin sa altar, ay natagpuan niya roon si Stefan. Kumabog ang dibdib niya. Tumayo siya ng tuwid nang maramdaman ng ama sa kanyang tabi. Pumailan lang sa ere ang malumani ng musika. Thank you for everything, anak. Marahang bulong ng ama. Tila noon pa lang tuluyang nag-sink in sa kaniyang lahat. Inihatid siya ng ama patungo kay Stefan.
Nang hawakan ng lalaki ang kanyang palad, ay kulang na lang ay hilahin niya ang oras para maanal na agad ang kasal na yun. Pakiramdam niya ay makasalanan sila dahil harap-harapan ang pagsisinungaling nila sa harap ng Diyos. Inumpisahan ng pari ang seremonya hanggang sa magpalitan sila ng wedding vows. Estefan, tinatanggap mo ba si Rebecca bilang kabiyak ng iyong puso? Sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan? At mamahalin mo siya habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Ani Stefan. Rebecca, tinatanggap mo ba si Stefan bilang kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan, at mamahalin mo siya habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Sagot ni Rebecca. Nakatitig lamang sila sa isa't isa. Dumagundong lalo ang dibdib niya nang magpalitan sila ng singsing. At nang ihayag ng pari ang pag-iisang dibdib nila, ay inangat ni Stefan ang kanyang belo. Mariing napalunok si Rebecca nang dahan-dahang magdampi ang kanilang mga labi. Nang matapos ang kasal ay pilit ang mga ngiti niya sa picture-taking. Ni hindi niya kilala ang mga kamag-anak na lalaki. One more kiss! Anang photographer. Lilingon pa lang siya kay Stefan ay sumalubong na ang halik nito. Agaran ng pagkislap ng flash ng kamera. Humiwalay siya rito at natanaw ang mga magulang na maluhaluhang nakamasid. Welcome to the family, anak. Bati ng ama ni Stefan sa kanya. Ninong din nila sa kasal si Mayor Cruz at halos lahat ng bisita ay mga pamilyang natulungan ng kanilang hasyenda. Salamat po. Ngumiti siya. Pumunta na tayo sa reception venue, balae. Lumapit naman ang biyanan niya sa kanyang mga magulang. Huwag mo na nga akong buhatin papunta sa kotse mo. Sarkastikong bulong niya sa asawa. Hindi talaga at baka mabalian pa ako ng buto. Pangalas ka sa kanya nito. Hoy, ang kapal mo ah. Nag-diet ako no. Pikon naman niyang tugon. Nag-diet ka pa niyan? Nakangising tanong ng kumag. Sasagot pa sana siya, ngunit nagpatiuna sa paglalakad ang walang yanyang asawa. Kaya nanahimik na lang siya. Kung sino-sino ang mga bumati sa kanila. Dahil may mga nakatingin, ay isinukbit niya ang kanyang palad sa braso ni Stefan. What are you doing? Parang nabiglang tanong nito. Bagong kasal tayo, dapat sweet tayong tingnan. Umirap si Rebecca, sabay silang nagtungo sa nakaabang na kotse. Paano na-prepare mo ang lahat ng to? Parang kulang ang isang buwan sa ganitong kabungang selebrasyon. Pinagbuksan siya ng lalaki ng pinto ng sasakyan. I told you. Wala ka nang kailangang intindihin kundi ang appearance mo sa kasal. Now, we're done. Thanks to you. Anito. Hinintay muna niya na maupo ang lalaki sa driver's seat bago nagtanong. Hindi ko nakita ang mami mo. She died while giving birth to me. And I think you mentioned it in the contract. Walang personal questions, remember? Napapahiyang tumango siya. Sinama niya nga sa kontrata ang kondisyon na yon. Hindi niya lang maiwasang ma-curious. Upang maibsan ang pagkakapahiya ay iniba niya ang usapan. By the way, ang gwapo mong tingnan sa suit mo. Ngumisi ang lalaki dahilan para maging defensive siya. Compliment lang. Huwag kang mag-isip na kung ano. Paglilinaw niya. Well, you look good in that gown too. Imbis sabi ng lalaki. Umiwas ang tingin si Rebecca. Klinaro niya ang lalamunan. Wait, hindi mo nasabi kung saan ang reception venue. Bumaling ulit siya rito. Sa bahay ko. Well, we're married so sa bahay natin. Bukas yun ngayon for the whole town to visit. Ipapakuha ko na lang mga gamit mo para may lipat doon. Anito. Magsasama nga pala kami sa isang bahay. This marriage is really not a joke. Mahinang usal ni Rebecca sa sarili. Hating gabi na nang matapos ang reception. Nakatulala si Rebecca sa tumpok ng mga regalong natanggap nila. Nasa sentro ng bayan ang 3-story na bahay ni Stefan. May mga kasambahay na rin doon. Kailangan niya ring ayusin ang 2 bagaheng gamit na hinatid ng driver. Ang totoo lang yata sa mga nangyari ay ang pagod niya. Hindi niya naman pwedeng basta layasan ng mga bisita, lalo na't sila ni Stefan ang gustong batiin ng mga ito. This is cute. Wala sa sariling sabi niya. Kinuha niya ang isang box ng wooden plates. 2 days from now, sisimulan na ang construction ng residential property sa hacienda niyo. Inaayos na lang ang mga necessary documents.
Ang sabi ni Mayor, may charity ball tuwing Foundation Month. We have to go there. I-represent natin ang construction firm bukas ng gabi. Kaya magpahinga ka na, Rebecca. Saway ni Stefan sa kanya. I think na-convince natin sila. Binalita na rin sa radyo ang wedding natin. Wala namang negative reactions. Anyway, kapag nag-file na tayo ng annulment, paano natin hatiin ang gifts? Kuryosong tanong niya. Nag-angat ng kilay ang lalaki. Kunin mo ang lahat, I won't mind. Thanks, nasa ang kwarto ko? Hindi tayo magtatabi, remember? Nilapag ni Rebecca ang regalo. Malinaw niyang isinulat sa kontrata na wala silang honeymoon. Nagsitaasan ang balahibo niya sa naisip. Pasimple siyang umuwi. Take any room. I'm staying at the company. Kailangan ko ang number mo so I could send you updates. Nilahad ni Stefan ang cellphone sa kanyang harap. Oh, okay. Itinipa niya ang numero at ibinalik sa lalaki ang cellphone nito. Good night, Rebecca. Paalam nito bago umalis. Iniwan ni Rebecca sa mga kasambahay ang mga gagawin. Ang kwarto sa ikalawang palapag ang pinili niya. Madali siyang nakatulog dala ng pagod. Nang magising kinabukasan ay nanibago siya sa kapaligiran. Naitirik niya ang mga mata matapos ma-realize na nasa ibang bahay na nga pala siya ngayon. Naligo at nagbihis siya saka tumungo sa kusina. Agad niyang nalanghap sa hangin ang mabangong amoy ng adobo. Good morning, ma'am. Pinapasabi po ni Sir Stefan na mag-almusal na kayo. May ibinigay po siyang listahan ng paborito niyong pagkain. Ito pong adobo ang pinili ko. Bati ng kasambahay. Malamang si Mami ang nagbigay ng favorite foods ko. Aniya sa likod ng isip. Bumaling siya sa kasambahay. Thank you. Nasa trabaho ba lagi si Stefan? Tanong ni Rebecca dito. Opo, ma'am. Taga Manila sina Sir sa pagkakaalam ko. For sale ang bahay na to nung nakaraang buwan. Si Sir Stefan palang nakabili. Tumango siya. Inilapag ng kasambahay ang plato ng adobo at kanin sa mesa. Tahimik siyang kumakain nang muling bumalik sa harap niya ang kasambahay dalang telepono. Si Sir Stefan po. Anang kasambahay. Mabilis niya yung inabot at inilagay sa kanyang tainga. Hi, Stefan. Kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo. I called to inform you about the gown. Papunta ang mga stylist dyan. Mag-i-start ang charity ball ng 7 p.m. Susunduin kita by 6:30. Anang lalaki sa kabilang linya. Hindi ko nasagot. I'm meeting. Hindi na natapos ni Rebecca ang sasabihin nang mawala ang linya. Binabaan niya ba ako ng telephone? Ang moody niya. Minsan maayos kausap, minsan ang sungit. Inis na ibinalik niya ang telepono sa kasambahay. Minadali niya ang pagkain. Nang matapos ay bumalik siya sa kwarto para kunin ang cellphone. Iisang missed call lang naman ang naroon. Mukhang ayaw ng lalaki na pinaghihintay ito kahit saglit. Agad na nagsalubong ang kilay niya sa pagkayamot. Bandang hapon nang dumating ang stylist at ang team nito. Inayusan na siya kaagad. Pinili ni Rebecca ang asul na tube style gown na may deep neckline sa dala nitong wardrobe. Kumpara sa itsura niya noong kasal na balot at conservative, ay mas sexy siya ngayon. Lalo pa at nakataas ang buhok niya at lantad ang makinis na balikat at dibdib para sa charity ball. Hindi na bago para sa kanya ang lumahok sa charity ball ng bayan. Ilang beses nang sumasali ang pamilya Santiago bilang isa sila sa mga maimpluwensya at mayamang pamilya roon. Pasilip-silip si Rebecca sa oras. Halos 1 oras na mula sa pinangakong oras ni Stefan pero hindi pa rin ito dumarating. I'm sorry, tumagal ang meeting namin. Anang lalaki pagdating nito. Otomatikong tumayo siya pagkarinig sa tinig nito. Dinampot niya ang puting purse sa sofa. Hindi niya inimik ito at sa halip ay nauna siyang lumabas. May bagong rason na naman siya para mainis dito. Ayos lang pala kung siya ang maghintay, pero kapag dito ay hindi niya yung pwedeng gawin. Nang makasakay sila pareho sa kotse, ay pinaandar agad ng lalaking sasakyan. May pupuntahan pa ba tayong event bukas? Gusto ko sanang bisitahin ang mansyon. Tanong ni Rebecca. Actually, Mr. Vasquez wanted me to tour you around the firm. Pati sa project site. Ang main firm ay nasa Manila. Branch lang ang nandito sa bayan. Pero we can move it on some other days. Ihahatid na lang kita sa inyo bukas. Sagot nito. Kung yun ang gusto ni Mr. Vasquez, okay lang sa akin. Next time na lang ako bibisita sa mansyon. Tugon niya. Naisip niyang gayahin na lang ang tawag ni Stefan sa ama nito. Marahil ay formal talaga ang pakikitungo nito sa ama. Mawiwirduhan siya kung Mr. Vasquez ang tatawag mo sa kanya.
You can call him Papa. Anang lalaki. Pero hindi ganun ang tawag mo sa kanya. He's still my employer. Sabi ni Stefan. I hope you don't mind. Nasabi kong I'll stay at the company. Pero ang gusto ni Mr. Vasquez, samahan kita rito. Don't worry, magkahiwalay pa rin tayo ng kwarto. Dagdag pa nito. Kunwari ay tumawa siya. Siyempre naman, bahay mo yun. Madali na lang din kung may updates ka. Hindi ka na magagalit sa isang tawag na hindi ko nasagot. Pagpaparinig niya. Hindi ako galit. I was in a rush that time. I'm sorry, hindi na mauulit. Paliwanag ng lalaki. Mariing nakuyom ni Rebecca ang purse na hawak. May kung ano sa pagkakasabi ng lalaki na nagdulot ng excitement sa kanyang dibdib. Laking pasasalamat niya na nakarating na sila sa venue ng charity ball. Nauna rin siyang bumaba at pinakalma ang kanyang emosyon. Kumapit siya sa braso ni Stefan habang papasok sa bulwagan. Rebecca, Engineer Stefan, congratulations for your wedding. Bati ng ilang naroon. May mga photographer at local reporter din na nasa paligid. Dahil bagong dating, nakatutok sa kanila ang atensyon ng mga yon. Malawak ang ngiti ni Rebecca sa pagharap sa mga ito. Rebecca, Engineer Stefan is a catch. Napakaswerte mo. Anang matandang isa sa mga founder ng charity event. Napakaswerte ko po talaga. Hindi ko nga po alam kung ano nagustuhan ng asawa ko sa akin. Hinaplos niya ang braso ng lalaki sabay tingin dito. Umangat ang gilid ng labi ng lalaki. Ako po ang swerte sa asawa ko, madam. I haven't met a woman like her. Tila kinilig ang matandang kausap. Nako, ang gaganda ng lahi ng mga Santiago at Vasquez. Magparami kayo. Awkward na natawa si Rebecca. Pero hindi niya inaasahan ang sagot ni Stefan. Halos matunaw siya sa narinig. Pag-uusapan po namin. Natatawang saad nito. Napatungga siya sa baso ng alak. Alam niyang nakikisama lang ang lalaki kaya pinilit niyang ngumiti. Matapos i-anunsyo na ang mga Vasquez ang may pinakamalaking donasyon sa event, ay nakauwi rin sila agad. Anong oras tayo alis bukas? Tanong ni Rebecca bago patungo sa silid. Available ako ng umaga. How about 8 a.m.? Hinubad ng lalaki ang coat na suot. Okay lang sa akin. Good night. Kahit mabigat ang gown ay tinakbo niya ang hagdan para maiwasang makasabay ang lalaki. Pagpasok sa kwarto ay napasigaw naman siya sa inis. Paano niya huhubarin ang gown kung naka-zipper yun sa likuran? Naisip niyang baka may gising pa sa mga helper. Lumabas ulit siya. Eksaktong pakyat si Stefan sa hagdan. May problema ba? Kunot noong tanong ng lalaki. Magpapatulong lang ako kay Manang. Tulog na si Manang. I can help you. What is it? Alok nito. Pakibaba ang zipper. Magbibihis ako. Tumalikod si Rebecca. Makailang ulit siyang lumunok dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Nahigit niya ang hininga nang humagod ang palad ni Stefan sa kanyang balat, kasabay ng pagbaba nito sa zipper. Thanks. Walang lingong saad niya. Agad niyang hinatak ang pinto at sinara yon. Inis siyang sumandal sa pinto. Tila kinikiliti ang sulok ng kanyang puso at hindi niya maitangging may tensyon sa pagitan nila ng lalaki. Imbis na matulog ay nakipagpalitan pa siya ng mensahe kay Kea. Nag-text din siya sa kanyang ina na bibisita siya sa mansyon ng linggong yun. Kinabukasan ay simpleng polo blouse, itim na pantalon at itim na wedge sandal ang outfit niya. Pinusod niya ang buhok at naglagay rin siya ng light makeup. Noon lang siya na-conscious sa itsura niya. Habang palapit sa kusina ay narinig niya si Stefan. Beef steak na lang, Manang Josie. Paborito rin yun ni Rebecca. Bili ng lalaki sa kasambahay. Binuksan niya agad ang pinto. Hi, tara na? Awkward ang ngiting tanong niya. Hindi ka magbe-breakfast? Malawak ang firm at ang project side. Plus the travel hour. O gusto mong mag-drive-thru tayo? Concerned na tanong ng asawa. Umiling siya. Strict ang diet ko. I thought, available ka ng ATM? Since pabiyahe pa tayo, tara na. No offense, Manang ha. Gusto ko ang mga luto mo. May lakad lang po kami. Ay, wala pong problema. Ingat po kayo, ma'am, sir. Mula sa biyahe hanggang sa makarating sa construction firm, ay tipid ko makipag-usap siya kay Stefan. Palibhasa ang unang impression niya sa lalaki ay masungit at garapal ito. At ngayong kahit papano ay caring naman pala ang lalaki, kinain niya ang pagsumpa niya rito. I need to go to the meeting now. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ang sekretary ko.
After this, ihatid kita sa mansyon. Paalam ni Stefan. Ang tatay nito ang namamahala ng construction firm sa Manila at ang branch ng firm sa bayan ang kay Stefan. Iniwan siya ng lalaki sa opisina nito. Isa-isa niyang pinagmasdan ang awards ng lalaki bilang engineer. Well, magkaibang field naman ang engineering at business. Kung si Stefan ang magiging CEO soon, dapat marami rin siyang connection. That connection starts with me, as Santiago. He's really smart and hot. Masungit lang talaga. Pagkausap niya sa sarili. You must be Rebecca? Biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Humarap si Rebecca sa babaeng hindi niya namalayang naroon. Yes, Stefan's wife. And you are? Aniya. I'm Valerie Castro, Stefan's architect. Nakipagkamay ang babae sa kanya. Nasa meeting na si Stefan. Hindi ka ba nasabihan ng secretary, miss? Tanong niya rito. Tipid ang ngiting sumilay sa labi ni Valerie. Sopistikada tingnan ng babae sa hapit na bestidang suot. Luluwa na rin ang dibdib nito sa suot na damit. Oh, I know. You don't have to pretend actually. Alam ko kung anong meron sa inyo ni Stefan. Alam ko rin ang utos sa kanya ni Mr. Vasquez. Gusto lang kitang makilala. Excuse me, I'm late for the meeting. See you around, Rebecca. Sinundan niya ng tingin ang papalayong bulto ni Valerie. Tumaas ang kanyang kilay sa sinabi nito. Bakit alam nito ang tungkol sa kanila? Sarkastikong natawa siya nang may mapagtanto. Yun ba ang tinutukoy ni Stefan na babaeng gusto nitong pakasalan? Kaysa maghintay sa lalaki ay nauna siyang umalis sa opisina. Dahil kasali si Valerie sa mga meeting nito, ay ang babae siguro ang dahilan kung bakit mas gustong manatili ni Stefan sa kumpanya. Gumuhit ang iritasyon sa kanyang dibdib. Malayo ang lokasyon ng construction firm sa Santiago Mansion, kaya minabuti niyang mag-book na lang ng taxi. Iniwan ko ang buhay ko sa Canada para rito. Hindi ganito ang Rebecca na kilala ko. Aniya sa kanyang sarili. Mabigat ang kanyang dibdib. Pababa mula sa taxi, ay gulat pa siyang sinalubong ng ama. Anak, nag-away ba kayo ni Stefan? Bumeso si Rebecca sa ama. What? No. Nag-message siya ko, Daddy. In-inform ko si Mami na bibisita ako this week. I miss you, anak. Iba pala yung nasa Canada ka. Iba rin tong may asawa ka na ngayon. Come here. Nasa kitchen ng Mami mo. Paula, Rebecca's here. Anunsyo ng kanyang ama. Dali-daling lumabas ang ina. Rebecca, hindi mo sinama si Stefan? Tanong nito agad. Busy si Stefan sa construction firm, Mami. Sagot niya, sumalampak siya sa upuan sa balkonahe. May pinapuntang geodetic engineer si Stefan nitong nakaraan. Siya ang mamamahala sa construction sa hacienda kaya sigurado nga bala siya. Oh, ayan na ang mga materyales. Bulalas ng ama. Umugong sa kalsada ang papasok ng mga truck. Naiwan silang mag-ina nang tunguhin ng daddy niya ang humintong truck sa labas. Iginiya nito ang mga driver sa daan patungong hacienda. Rebecca, kailan mo kami bibigyan ng apo? Hirit ng mami niya. Mami? Parang kasap mata lang ang kasal namin. Kinikilala ko pa si Stefan. Gulat na tugon niya. Lapit din ng mga babae ang ganyang klase ni Stefan. Engineer. Future CEO ng construction firm. Guwapo at mayaman. Mahirap na. Baka malingat ka at manakaw ng iba. How are you as a wife? Independent ka sa Canada, kaya maalam ka sa mga gawaing bahay. Inaalagaan mo ba siya? Do you cook breakfast for him? Ipinagtitimpla ng kape sa tuwing dadating galing sa opisina? Nagtabi na ba kayo? Mami, ang bold! Bakit nagtatanong ka ng ganyan? Rebecca, huwag mong sabing hindi pa kayo nagtatabi. Mariing bulong ng kanyang ina. Mami naman, kasal na ako't lahat, pinapangaralan mo pa rin ako. Once mag-start ang construction sa hacienda, dito muna kayo sa mansyon tumuloy. Kakausapin ko si Stefan. Siguradong papayag siya. Pahayag ng ina. Tahimik na nakinig lang siya sa ina. Kung alam lang nito ang tungkol sa kontrata nila ng asawa niya, ay paniguradong mawiwindang ito. Mukhang wala naman sa personalidad ni Stefan ang pagiging babaero. Ang lalaki pa nga nagsabing ayaw nitong matali sa babaeng hindi nito mahal. Nahinto ang pagsasalita ng ina nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Namilog ang mga mata ni Rebecca nang makita ang caller. Si Stefan. Agad niyang pinatay ang tawag. Nagpadala siya ng text message na nasa mansyon na siya sabay shutdown ang kanyang cellphone.
Nagpaalam siya sa ina na magbibihis lang sa kwarto. Dumiretso siya sa banyo ngunit naakit sa bathtub doon. Walang araw yata na hindi siya tumigil kaiisip sa patutunguhan ng setup nila ni Stefan. Imposibleng hindi sila hinga ng anak ng parehong pamilya. Ang mas masama, baka mabuko pa ang pagkukunwari nila. Dapat maging smooth ang construction. Makabawi kami sa utang at magkaroon ng collection si Stefan. Kapag CEO na siya, pwede na kami maghiwalay. Bulong niya habang pinaglalaroan ng bula sa kanyang balat. Nang magsawa sa pagbabad sa tubig, ay mabilis siyang nag-shower at ipinulupot ang tuwalya sa katawan. Akmang kukuha ng damit sa cabinet si Rebecca nang mapadalawang tingin sa dako ng pintuan. "What the hell are you doing here?" Bulyaw niya kay Stefan. Biglang namula ang tainga ng lalaki. Pumihit ito paharap sa pinto para umiwas sa kanya. "Hinanap kita, okay? Pinapunta ako ng mami mo rito. Hindi ko alam na naliligo ka." Dagli nitong hinatak pabukas ang pinto para lumabas. Tarantang nagpalit ng sando blouse at maong na short si Rebecca. Patakbo niyang sinundan ng lalaki na nooy naabutan niyang kausap ang kanyang ina. "Rebecca, umalis ka nang walang paalam sa asawa mo? Kawain ba na matinong babae yan?" Sermon ng mami niya. Binalot siya ng hiya sa harap-harapang sermon ng ina. Pero hindi niya inasahan ang sunod na sinabi ng lalaki. "Ma, I understand. Matagal bago matapos ang meeting, so I can't blame her. Nakakainip ding maghintay. Susunduin ko na po ang asawa ko." Anang lalaki. Natigalgal siya sa kanyang kinatatayuan. Lumukso ang kanyang puso. "Ay, pasensya ka na anak. Baka naninibago pa si Rebecca sa buhay may asawa. Oo nga pala, since dito ang construction sa hacienda, would it be okay kung dito na kayo tutuloy? Malawak naman ang mansyon." Kulang na lang ay mag-beautiful eyes ang mami niya sa lalaki para pumayag ito. Lumingon si Stefan sa kanya. "Rebecca, love, ano sa tingin mo?" Ilang ulit na kinumbinsin niya ang sarili na pagpapakitang tao lang yun ni Stefan, ngunit sadyang lumalambot ang kanyang puso. Dumaloy ang kakaibang kiliti sa kanyang dibdib at hindi niya nagugustuhan ang epekto nito sa kanya. I think inconvenient, mami. Malayo ang construction firm dito sa hacienda. May meetings din kasi si Stefan sa construction firm tungkol sa ibang projects. Inaaral niya ang pagmamanage sa negosyo. We'll make sure to visit you and daddy na lang kung kailan kami available. Kung sa mansyon sila tutuloy ay makakahalata ang kanyang ina sa limitadong pakikitungo nila sa isa't isa. "I agree with Rebecca, ma. Please don't get us wrong." Malambing na pagalo ni Stefan sa mami niya. "No, naiintindihan ko. You're both an engineer and a businessman. O siya, mag-ingat kayo sa biyahe." Anang mami niya. Bihira ang ganoong pagkakataon na pinakinggan nito ang kanyang opinyon. At hindi yun dahil sa kanya mismo, kundi dahil magiliw ito sa asawa niya. Nagpaalam sila sa kanyang ama at papa ang itinawag ni Stefan dito. "Bakit hindi ka nagsabi na alis ka? I told you, ihahatid kita." Sabi ng lalaki nang pumasok sila sa sasakyan. "Ayokong istorbohin ka. By the way, kilala ko na kung sino ang babaeng mahal mo at pakakasalan mo. Valerie Castro, the architect. She's part of your team, tama?" Taas kilay na sabi niya. Hindi sumagot si Stefan, bagay na kinainis niya. Hanggang sa makarating sila sa bahay, ay hindi man lang kinumpirma o itinanggi yun ng lalaki. Alam niyang wala siyang karapatang magtanong dito, kaya nanahimik na lang din siya. Walang pagbabago sa kinagawian nila sa sumunod na mga linggo. Minsan ay magsasabay silang kumain, kung mag-uusap sila tungkol sa hacienda at mga event kung saan ire-represent nilang dalawa ang construction firm ng mga Vasquez. May mga gabing hindi rin umuwi si Stefan dahil nasa construction firm ito. "Paano kung mag-apply ako sa inyo? I'm an accountant. Marami akong credentials." Saad ni Rebecca kay Stefan nang magkasabay sila ulit sa almusal. "Walang vacant position as of the moment." Anito. Patuyang natawa siya. "Seriously? Asawa mo ako, ikaw ang head ng company. Tapos hindi mo ako kayang bigyan ng posisyon? Sayang ang skills ko." Tuluyang nag-retire ang daddy ng asawa niya sa posisyon nito. Nagpaalam ito sa kanila na magbabakasyon sa ibang kaanak abroad. Lalong dumami ang business events na dinadaluhan nila kung saan nakasecure ng investments at projects si Stefan.
Katunayan, mamayang gabi ay may executive welcome party na ihahanda ang kumpanya para rito. Dadalo ang mga stakeholder partner at client sa nasabing party. Umangat ang kilay ng lalaki. May tipid ng ngiti sa labi ng lalaki. I'm a fair boss, Rebecca. Tumayo ang lalaki para dalhin ang pinagkainan nila sa lababo. Or maghahanap ako ng trabaho sa real estate companies para kapag imamarket ng residential property sa asyenda, mas madali na sa akin ang i-manage ang operation. We're doing good in the setup, Stefan. Maghiwalay na tayo soon. Mahinang paalala niya rito. Umilaw ang cellphone ni Stefan sa mesa. May tumatawag. Aniya. Answer it. Kumuha muna ng tubig ang lalaki sa fridge. Kagatlabing dinampot ni Rebecca ang cellphone. Pansin niya nitong nakaraan ay mas malapit na sila sa isa't isa. Nang makita niya ang pangalan ng caller, ay otomatikong nawala ang kanyang ngiti. Tumatawag si Valerie. Matamlay na sabi niya, sabay abot kay Stefan ang cellphone nito. I'll go ahead, Rebecca. Wika nito sabay labas mula sa kusina. May konting kirot sa dibdib niya nang makita ang reaksyon ni Stefan. Ipinilig niya ang ulo. Kapag naghiwalay sila, ay malaya na rin ang mga puso nilang magmahal ng kahit sino. Huwag lang sana papalya ang puso niya kay Stefan. Kasalukuyang naghahanda siya ng outfit sa kwarto para sa party. Hiningi niya ang contract ng suking stylist, kaya madali na sa kanya ang preparasyon. Ma'am Rebecca, may bisita po. Kumatok si Manang Josie sa nakaawang na pinto. Bisita? Wala naman akong ina-expect na bisita. Nagtatakang sabi niya. Natuod siya sa kinatatayuan nang maabutan sa sala si Valerie. Sige Manang, iwan niyo na po kami. Hindi naman ako magtatagal. I was on my way to the firm, pero naisip kong dumaan muna rito. Panimula ni Valerie. Wala si Stefan. Tinawagan mo siya kanina, di ba? Curious lang ako sa kulay ng suit niya mamaya para makapili ako ng dress na susuotin ko. You know, matching color. Ngumiti ang babae, bagay na ikinakulo ng dugo niya. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Naiiritang sabi niya. Tumalim ang tingin sa kanya nito. Ang tagal kong nagtiis. Stefan's father didn't approve our relationship. Kasi hindi mayaman ang pinanggalingan kong pamilya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ipinagkasundo ko sa kanya kung lubog ang pamilya mo sa utang. I'm better than you, Rebecca. Sa laking halaga ng pera na na-invest ni Stefan sa asyenda niyo, siguro naman nakabawi na kayo. Stefan told me about the contract. Magpa-file din kayo ng annulment. Bakit ang tagal? Dinedelay mo ba? Sasairin mo ba ang pera niya ngayong siya na ang CEO ng kumpanya? Mahabang litanya ng babae. Nagpantig ang tainga niya sa mga paratang nito. Lubog kami sa utang, yes. But there's no way that you could question my family's influence. Sinabi ba ni Stefan ang buong content ng kontrata namin? Wala kang alam, Valerie. Huwag mo akong i-compare sa'yo. Will you please leave my house? Hanggat kasal kami ni Stefan, wala kang magagawa kundi ang maghintay. Kaya magtiis ka pa. Huwag kang mayabang, Rebecca. May I remind you that this marriage is fake. Panluloko tong ginagawa niyo. Ang pinakaayaw ni Mr. Vasquez sa lahat ay ang sinungaling. Ano sa tingin mong gagawin niya kapag nalaman niyang tungkol sa kontrata niyong dalawa? Banta ni Valerie. Bago pa man makapagsalita si Rebecca ay umalis ng babae. Humarurot ang kotse nito palayo. Siguradong dadalo sa party si Valerie. Hindi na siya makapaghintay na tumungo roon para makausap ulit ito. Hinatid siya ng driver. Hindi siya masusundo ni Stefan dahil magiging abala ito sa pagtanggap ng mga importanteng tao sa party. Pagdating niya sa kumpanya ay nakilala siya ng mga bisita bilang ang asawa ni Stefan. Sandaling nakipagbatian siya sa mga yun bago mo po sa upo ang nakalaan sa kanya. Ilang minuto lang ay nagsimula na ang program kung saan pinasalamatan ang mga stakeholder hanggang sa si Stefan na ang magsalita sa lectern. Namangha si Rebecca at tila wala siyang ibang naririnig sa paligid kundi ang lalaki. I also want to thank my wife, Rebecca. You're always there for me. I love you. Anang lalaki sa mikropono. Umani yun ng palakpakan. Ngumiti siya sa katabing stakeholder nang purihin nito ang pagsasama nila. Batid niya na hindi totoo ang sinabi ni Stefan. Gayunman ay may parte sa kanyang puso na muntik nang maniwala rito. Habang abala si Stefan sa mga stakeholder, ay sinubukang hanapin ni Rebecca si Valerie sa crowd ng mga guest.
Bumugso ang iritasyon sa kanyang dibdib nang lumapit ito sa asawa niya. Siya nga na asawa mismo ay hindi makalapit sa lalaki dahil abala ito. Pero napahiya siya sa sarili nang sumama si Stefan kay Valerie. Mariing pumikit si Rebecca. Ganun na lang ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinakain ng emosyon niya ang kanyang pag-iisip. Nang hindi makapagpigil ay nagmamadali siyang umalis doon at tinungo ang parking lot. Magkasama kayo sa party? Pwes, magpaparty rin ako. Nanginig ang labi niyang bulong. Manong, di ba may malapit na bar dito? Dalhin mo ako ron. Dodoblihin ko ang sahod mo. Pagkatapos umuwi ka na. Kapag may nagtanong kung nasan ako, sabihin mo, you don't know. Utos niya sa driver. Wala siyang pinalampas na sandali. Pagdating sa bar ay sunod-sunod agad ang order niya ng alak. Baka sakaling mamanhid ang puso niya kapag nalasing. Ilang saglit pa ay nakihalo siya sa kung sino-sino sa dance floor. Muntik siyang matisod nang biglang may humatak sa kanyang palad. Kumurap pa ng ilang beses si Rebecca hanggang sa luminaw ang imahe ni Stefan sa kanyang paningin. Namalayan niyang patungo sila sa exit door, kaya inalis niya ang kamay nito. I'm partying. Naikasal ako sa'yo. Hindi ko na nagagawang mag-party. This past few months, puro stressor sa mga paligid ko. Kasama ka. Nai-stress ako sa'yo. Give me a break! Hiyaw niya. Kinain ng tili ni Rebecca ang buong parking lot matapos siyang buhatin ng lalaki na para silang bagong kasal. Hanggang sa naramdaman niya ang malambot na cushion ng passenger seat. Hahampasin pa sana niya ang lalaki ngunit itunulak na nito ang pinto pasara. Pakialamero ka, Stefan Vasquez. Hindi naman kita pinapakalaman kay Valeria. Sama kayo. Magmahala kayo. As if I care. Kasalang tayo sa papel. Sumalampak ang lalaki sa driver's seat. Pinaandar nito ang makina ng kotse. Halos magdikit ang mga kilay niya nang wala siyang nakuhang response rito. Bingi ka ba? Ang sabi ko, pakialamero ka. Ano ngayon kung nagpa-party ako? Pareho nating alam na single ako sa realidad. Alam ng marami na kasal tayong pareho. And here you are partying alone. Ano sa tingin mong isipin nila? Wait for our annulment, Rebecca. Singhal ni Stefan. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Nakabibinging katahimikan ang pumagitan sa kanila. Imbis na sumagot, isinandig niya ang ulo sa bintana ng sasakyan. Maya-maya pa ay humihikbi na siya. Tila punyal na tumarak sa dibdib niya ang tono ng lalaki. You're so unfair. Ikaw nakikipagkita kay Valerie. Anong sasabihin ng ibang tao sa inyong dalawa? Palahaw ni Rebecca. Pupuntahan dapat kita pero hinarang niya ako. She was asking about the projects. Bakit ako makikipagkita sa kanya? We're married. I respect you. Is this the reason why you went to that bar? Nagparty ka because of this? You're crying, Rebecca. Nagsiselos ka ba? Ani Stefan. At bakit ako magsiselos? Tanging naisagot niya. Ang totoo ay hindi niya rin maintindihan ang pabugso-bugsong emosyon sa kanyang dibdib. Nang huminto ang kotse ni Stefan sa harap ng bahay nila, ay nauna siyang bumaba. Marahas niyang binuksan ang gate at tumakbo papasok. Wala nang pakialam si Rebecca kung maririnig sila ng mga kasambahay. Dumiretso siya sa kwarto sa pag-aakalang pababayaan na siya ng lalaki. Ngunit sinundan pa rin siya nito. Tell me, why are you crying, Rebecca? Tinulak ni Stefan ang pinto. Humarap siya sa lalaki. Mugto na ang kanyang mga mata. Nangangatal din ang kanyang labi dahil sa kanilang paghikbi. Pinawi niya ang mga patak ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tila hinugasan ng pag-iyak niya ang kalasingan. Pinukol niya na masamang tingin ng lalaki. Sa tingin mo, bakit? I feel stupid, Stefan. Enlighten me, cause I don't know how I made you feel stupid. You're meeting someone else behind my back. Bulalas niya. Pinaglapit ni Stefan ang distansya nilang dalawa at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. You're jealous. Bakit ka nagsiselos, Rebecca? Bulong ng lalaki. Napaigtad siya matapos maramdaman ulit ang pamilyar na kuryente sa kanyang balat. Paulit-ulit na hinaplos ni Stefan ang kanyang pisngi, dahilan para gumapang ang init doon. Hindi niya maalis ang tingin sa mga mata nitong nakatutok din sa kanya. Tila hipnotismo yun. Bumigat ang kanyang dibdib. Kumapal ang magkahalong init at tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa halip na sagutin ito, bigla siyang tumingkayad saka sinunggaban ng halik ang labi ng lalaki. Ipinulupot niya ang mga braso sa batok nito.
Pumuyos sa init ang katawan ni Rebecca nang hapitin ni Stefan ang kanyang baywang at mas pinalalim ang kanilang halik. Tinangay sila ng marubdob na emosyon hanggang sa inangkin nila ang mainit na gabing yon. Nang magising si Rebecca kinaumagahan, ay wala na si Stefan sa kanyang tabi. Pinakiramdaman niya ang sarili at napagtantong may suot na siyang damit. Binihisan pala siya nito. Ginusto niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Katunayan ay parang hindi pa nakalimot ang kaniyang katawan sa estrangherong sensasyon. Pinairal niya ang emosyon kagabi. Isa lang ang nasa isip niya. Tinawagan niya ang kaibigan. Sandaling kinagat niya ang labi para pigilin ang paghagulhol. "Kaya, can you guide me with my annulment?" Aniya rito sa kabilang linya. "Agad? Tulungan mo na lang ako, Kaya." Ilang linggo na ang nakalipas nang magpadala siya ng dokumento sa address ni Stefan. Napagtanto niyang wala lang talaga sa asawa ang nangyari sa kanila dahil halos hindi na naman sila mag-usap pagkatapos nun. Aalis itong tulog siya at uuwi itong tulog siya. Halos sa firm na ito tumira. Sa bagay, bakit hindi? Kasama nito roon si Valerie. Walang pasabing nag-alsabalutan siya. Tuliro siya sa sariling damdamin. Pansamantala siyang nakituloy sa bahay ni Kea sa karatig probinsya. Nasa proseso ng annulment. Paniguradong alam na yon ng mga magulang niya kaya hanggang sa oras na yon ay naka-shutdown pa rin ang kanyang cellphone. "Masama pa rin ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Kea. Tinakpan niya ang in-order na pizza. Winasiwas niya ang kamay sa ere. "Medyo mabigat lang ang ulo ko. Nasobrahan na siguro ako sa pagpupuyat." "Panis ba to? Ang baho." "Anong panis? Bagong gawa yan. Freshly made lagi ang pizza sa store." Hinilot ni Rebecca ang sentido. Biglang nangasim ang kanyang sikmura. Nasapon niya ang bibig. Tumakbo siya patungo sa banyo at sumuka roon. "Rebecca, baka may issues na sa digestion mo. Almost everyday ka na yatang sumusuka." Hinagod ni Kea ang kanyang likuran. Naghilamos siya. Nang matapos ay inalalayan pa siya ni Kea paupo sa dining chair. "Sa tingin ko, kailangan ko na magpa-check up. Nitong nakaraan kasi masyado akong overwhelmed sa maraming bagay. Ewan ko ba, I feel sick. Bakit ganyan ka makatingin?" Aniya nang mapansin ang mariing titig ng kaibigan. "Umamin ka nga, Rebecca. Alam kong wala kang gusto sa kanya. At isinama mo sa contract yun. Pero magkasama kayo sa isang bahay. May nangyari ba sa inyo ni Stefan? Ang weird kasi na kinikilos mo lately eh. Oh my, are you pregnant?" Namilog ang mga mata niya. Umawang ang kanyang bibig para sawayin ng kaibigan. Ngunit maging siya ay napaisip. Dahan-dahang nangilid ang kanyang mga luha. Kumalabog ang dibdib niya sa takot. Ano? Hindi ako buntis." Tanggi niya. "May nangyari nga sa inyo." Pagkumpirma ni Kea. Hindi siya nakasagot. Dumausdos ang luha sa kanyang pisngi, bagay na pinawi niya kaagad. Ngunit sunod-sunod nang pumatak yun. Mabilis na nagtaas baba ang balikat dahil tila kinapos siya sa hangin. "Yes, once. Hindi ako buntis. I can't be pregnant." "Rebecca, huminahon ka. Magpapabili ako ng pregnancy test. Ano man ang result, magpa-check up ka pa rin sa doktor para ma-monitor mo ang health status mo." Pag-alo ni Kea. Huminto ang mundo ni Rebecca nang makita ang resulta. Pangatlong pregnancy test na yun at pawang positive ang lumabas sa resulta. Ganoon na lang ang hugulhol niya. Parang sasabog ang dibdib niya sa halo-halong emosyon. Sumabay ang pagbubuntis niya sa annulment. Kumbinsido rin siya na si Valerie ang gustong makasama ni Stefan. Sinabi niya na lang sa mga magulang na babalik siya sa Canada. Itinago niya ang pagbubuntis dahil magpupumilit ang mga yun na panagutan siya ni Stefan. At kahit may nararamdaman siya para sa lalaki, ay wala siyang balak na pwersahin itong pakisamahan siya para sa bata. "Matapos lang tong kasong hawak ko, magbubuk agad ako ng flight." Tila stress na saan ni Kea. "I hired a caregiver, Kea. Ayokong abalahin ka pa ulit." Tugon niya. "Mag-iingat ka, okay? Ikaw ang mag-iingat dahil mag-isa ka ron. Araw-araw kitang tatawagan at palagi kang sasagot." Nagbuntong hininga ang kaibigan niya, ngunit wala na itong nagawa pa. Lumipad pabalik sa Canada si Rebecca. Ang tanging pagpipilian niya ay palakihin ang bata kasama niya sa ibang bansa. 4 na buwan pa lang ang pagbubuntis niya, ngunit halata na agad ang umbok sa tiyan niya.
Kausap niya si Kea sa video call habang naglalakad sa stall ng baby's accessories. Galing siya sa appointment sa doktor. Babae ang kasarian ng ipinagbubuntis niya ayon sa result ng ultrasound. Aba, ako ang ninang ng bata. Hindi pwedeng wala ako sa tabi mo. Natawa siya. Nagpaalam na ang kaibigan dahil nasa maiksing break lang ito. Isinilid niya ang cellphone sa sling bag. Akmang iche-check niya ang isang cute na stroller nang may tumawag sa kanya. Rebecca, is that you? Nanigas siya sa kinatatayuan matapos mahimigan ng boses. Tumambol ang dibdib niya sa kaba. Pagbaling niya sa likuran ay natagpuan niya ang daddy ni Stefan. Kay liit naman ang mundo. Sa Canada pala nagbakasyon ang dating biyanan. Tumagal ang tingin nito sa kanyang pregnancy bump. It's been a while, Mr. Vasquez. Mauna na po ako. Natatarantang paalam niya. Imposibleng hindi aware ang matanda sa annulment nila ng anak nito. Kahit nakauwi na sa tinutuluyang apartment, ay laman pa rin ang isip niya ang pag-aalala kung napansin ba ng matanda ang kaniyang pagbubuntis. Ilang araw lang ang lumipas ang sumulpot sa kanyang harap ang lalaking tinakasan. Pupunta sana siya sa mall para bumili ng ilang gamit ng baby nang makita niya si Stefan. Stefan? Anong ginagawa niya rito? Bulong niya. You're pregnant. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bungad nito nang makalapit sa kanya. What are you doing here? Imbis ay tanong niya. Nakita ka ni Mr. Vasquez sa mall. All this time, nandito ka lang pala sa Canada. Now, answer me. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Ano ngayon? Kung nag-aalala ka maghahabol ako at sisirain ko kayo ni Valerie, wala akong planong ganun, Stefan. Tapos na rin naman ang kontrata natin. Maayos na ang buhay ko rito. This pregnancy was unexpected, but I can support the child. Why are you talking like this is some business deal? Hindi pwedeng ikaw lang ang magdesisyon, Rebecca. Anak natin parehong dinadala mo. Mariing saad ni Stefan. Hindi ko naman pinipilit na panagutan mo ako. Anong gusto mo mangyari, Stefan? Makisingit kami sa inyo ni Valerie? Matagal na kaming wala ni Valerie. She broke up with me long years ago. Malaki ang pressure ng agwat ng buhay naming dalawa. And when she heard that I got married, bumalik siya. Hindi ako nagsinungaling nung sinabi ko sa iyong may iba akong gustong pakasalan. I was planning to get back to Valerie. Yun ang plano ko nang inalok kita ng kasal, Rebecca. Paliwanag ni Stefan. Kumirot ang dibdib na Rebecca sa harap-harapang pag-amin ng lalaki. Stefan, you don't have to explain anything. Naiintindihan ko. Please, gusto ko magpahinga. Tatalikuran sana niyang lalaki ngunit masuyo nitong hinawakan ng kanyang braso. Hindi mo naiintindihan kung gaano ko gustong makita ka ulit. Mahinang usal ng lalaki. Isang araw nagising ako nagbago na ang plano kong yun. You're my sweet distraction. You became my inspiration. Rebecca, you have no idea how scared I was when I realized that you left. Abala lang ako sa trabaho. Abala ako sa pag-aayos ng hasyenda at sumabay pa ang problema sa firm. Alam mo namang kaka-appoint lang sa akin bilang chairman, kaya nawalan ako ng oras sa'yo. Pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan kong inuna ko pa ang trabaho kaysa sa'yo. Hanggang sa nagpadala ka ng annulment paper. Alam kong nasa contract natin na maghihiwalay tayo, pero hindi ko pala kaya. Pumirma lang ako sa annulment paper dahil alam kong yun ang gusto mo. Pagpapatuloy ni Stefan. Nangilid ang luha sa mga mata ni Rebecca. Kinagat niya ang labi para pigilan ang panginginig nun. Bakit ba ang hilig mong umalis ng walang paalam? Mababaliw ako kung paano kita hahanapin. Dagdag pa ni Stefan. Akala ko ba ayaw mong makulong sa babaeng hindi mo mahal? Garalgal ang tinig na tanong niya. Paano mo nasabing hindi kita mahal? I even said that in front of everyone. I didn't mean to fall for you. But I did. I just fell in love with you. Hindi ko alam kung kaya ko makapagsimula ulit nang wala ka. I want to be with you, Rebecca. Paano si Valerie? Si Mr. Vasquez? Nalaman ba ni Mr. Vasquez na nagpapanggap tayo? Pinawi ni Stefan ang luha sa kanyang pisngi. Kung na-convince natin sila sa papapanggap natin, ano pa kaya kung totoo na? Mr. Vasquez won't reject his grandchild. Nag-book agad ako ng flight nung sinabi niyang nakita kanya rito. Let's start anew. Totohanin na natin, Rebecca. Para sa anak natin, para sa ating dalawa. I'll work for our family. Ubusin mo ang pera ko, wala akong pakialam.
Just don't leave me again. Do you love me, Rebecca? Marahan siyang tumango. I do. I do. Mahal kita, Stefan. Pumulupot ang braso nito sa kanyang baywang. Dinampian nito ng halik ang kanyang noo. Huwag ka nang alis ulit. Itatali kita sa akin, Rebecca. Be my Mrs. Vasquez again. Be my Mrs. Vasquez forever. Malambing nitong bulong. Humarap silang muli sa altar. Sa pagkakataong yun ay bukal na sa loob ang pagpapalitan nila ng singsing at wedding vows. Dahil totoo na ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ang huling balita niya kay Valerie ay umalis na ito. Kahit pa nakaramdam siya ng simpatsya para rito, ay hindi naman siya papayag na umaaligid pa rin ito sa asawa niya. Malusog na sanggol na babae ang kanyang isinilang makalipas ang ilang buwan. Bagaman nagsimula sila sa isang pagpapanggap, ay humantong pa rin sila sa tunay na pag-iibigan. Ang pag-ibig talaga ay mahiwaga. Dumarating na lang ng kusa. Magugulat ka na lang na nasapul ka na at hindi mo na kayang makawala. Sa lahat ng yon ay isa lang ang alam niya. Hinding-hindi na niya pakakawalan pa ang lalaking bumihag sa kanyang puso. Ipaglalaban niya ito at ang kanilang pamilya. Ilang Valerie man ang humadlang sa pag-ibigan nila. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.